Magandang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Carlo Chavez, no? Pinsan ni Rio Di Maano, at ito ang kanyang interview, no? Ang unang tanong niya, ano po ang buod ng pananampalataya natin bilang Baptist? Ayan. Ako po bilang Bible Believers Baptist, no? Dahil marami pong Baptist eh. Kung patungkol sa Diyos, no, medyo malawak po yung pananampalataya, no. Hatiin po natin sa apat na bahagi, no. May patungkol sa Diyos, sa salita niya, Biblia, sa simbahan at sa kaligtasan niya. Una, sa patungkol sa Diyos, no. Ang Diyos ay isa lang, no. Naniniwala kami na ang Diyos ay isa lang, no. At siya ay may tatlong persona. Inulit ko po, naniniwala po kami na isa lang ang Diyos. At may tatlo siyang persona. Ang Ama, ang Anak, no, at ang Espiritu o banal na Espiritu, no. Sa English, no, the Father, the Son, and the Holy Spirit, no. Yung mga yun ay hindi yun porkit anak-anak lang, no, hindi po ganoon, no. Pangalan po siya, no. Ang Ama, pangalan. Ang Anak, pangalan. Ang banal na Espiritu, pangalan din po, no. Ang Ama, no, siya, maganda po, may Bible tayo. Wait lang po, yung Bible ko. Dahil patungkol to sa pananampalataya, no. Mahirap na wala tayong pinagbabasahan. Ang Ama nagbigay sa Anak, no, sa Diyos Anak. Mahal niya tayong lahat, no. Sabi nga, no, sa kabisado na natin to, John 3:16. Bilisan natin, no. John 3:16, no, for God so loved the world, no. Ang nagbigay sa Anak ay yung Ama po. Ng God, binanggit dito God din. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, ang Anak, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sino mang maniwala sa Kanya ay hindi na mapapahamak pa, ngunit magkaroon ng buhay na walang hanggan, no. Yun po ang Ama, no. Sobrang mahal niya sa mundo, ibinigay niya ang Anak. Ayan. At ang Anak naman na ibinigay ng Ama, Diyos din po siya, no. Siya ay isa sa persona ng Diyos, no. Sabi dito, no, ang Diyos Anak ay Diyos na nagkatawang tao, no. Ang tagapagligtas, no. Basahin natin John 1:14. Marahil malilito tayo, no. Well po, kami ay naniniwala sa Trinity, no. Isang Diyos, may tatlong persona. At sabi din naman po sa Biblia yon, basahin ko, hindi ko na quote dito. Sa 1 John, hindi ako nagkakamali, 1 John 5:7. Ayan. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, ayun yung Anak. Sabi nga, and in the beginning God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ayan. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one, yo. Yan ang sinabi ng Diyos, no. Kaya nawa, no, dapat yan ang panampalatayaan natin, no. Sabi doon, no, ulit ko sa John 14, balik tayo. And the Word was made flesh, no. Ito ang Anak, no. Sa verse 1 nitong John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, no. At sa 14 makita natin, no, siya nga ang tagapagligtas, no, nagkatawang tao. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yan. At ang pangatlo po, no, yung banal na Espiritu, siya ang nagtuturo at naggagabay sa atin, no, dito po sa buhay na ito, sa Espiritu, mga patungkol sa Espiritu, ano. Ayan.
Ang banal na espiritu, siya ang nagagabay sa atin, no, dito sa lupa. Siya ang iniwanan sa atin ng anak upang pagdating ng panahon, no, siya ang patunay, no, na babalikan tayo ng Diyos dito sa lupa upang kunin tayo, baguhin ang ating katawan, makasama tayo sa langit. Ayan, ganun ang lagyan ng verse, pero maganda to. Ephesians 1:13, no? Maganda po, no, kung tayo ay merong pinaniniwalaan, pinanampalatayaan, dapat alam natin kung saan po sa salita ng Diyos sa Biblia. In whom you also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. At ang sabi dito sa Ephesians 4:13, no, na whereby ye are sealed unto the day of redemption, hanggang sa i-redeem na tayo ng Panginoon, hanggang sa kunin niya na tayo, no, kasama natin ang banal na espiritu. Ngayon, kung patungkol naman, no, sabi ko nga po, patungkol sa Diyos, Biblia, simbahan at kaligtasan po ang sakupin po natin ngayong umagang ito, no. Patungkol naman sa Biblia o salita ng Diyos, naniniwala kami, no, na ito, naniniwala ako personally, no, na ito ay perpekto at literal na salita ng Diyos, no. O nga naman, kasi kung perpekto at banal ang Diyos, no, ganun din naman ang kanyang salita, no. Nabasa po natin yan sa Psalms 12:6. Psalms chapter 12 verse 6. Ang sabi po dito, the words of the Lord are pure words, no, itong salita niya. As silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Ganun po kapuro, no. Ganun po kabanal, no. Ganun po kaperpekto ang salita ng Diyos. At pagtibayin pa po natin yan sa 1 Thessalonians 2:13. At samahan pa po natin ng isa pang verse. 1 Thessalonians 2:13. For this cause also thank we God without ceasing, because ye receive the word of God, itong salita niya, which ye heard of us. Ye receive it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Yan, amen. At patungkol naman po sa simbahan, no, ito ay ang mga tao, no, hindi po yung simbahan na malaki, maraming tulis, hindi po yun, no. Magaganda, magagara, maganda naman po magkaroon ng simbahan na ganun, ngunit yun po ay ang lugar, no. Ang simbahan po ay yung na tinutukoy ko ay yung tao, no, which is the body of Christ, no, kung saan yung local church natin, no, yung local na simbahan natin, no, kung saan maaari nating maisagawa ang mga bagay na gusto ng Diyos, tulad ng maibahagi ang salita niya, no, at maipakita, dito natin maipapakita, no, hindi natin nakita ang Diyos, no, pero dito po natin maipapakita kung gaano natin siya kamahal, no, at kung talaga bang nasusunod natin ang kanyang salita. Ayan, patungkol naman po sa kaligtasan, ang tao o tayo ang maliligtas lamang sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, no. Tayo po ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng Jesus, no. Wala pang ibang makapaligtas sa silong ng langit maliban na lamang po sa pangalan ng Panginoong Jesus at ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Purong biyaya, hindi sa gawa, no. Gawa, ano ba yung mga gawa? Hindi po sa gawa ang kaligtasan, purong biyaya. Ano ba yung mga gawa? Panalangin, pagsimba, paggawa ng mabuti o anumang klase ng gawa, may panata pa, ganyan, no. Hindi yun po yung nakapagligtas, no. Dahil ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lang po ng Panginoong Hesus, no. Hindi ka naman po maililigtas ng gawa mo yan. Hindi naman yung gawa mo yung namatay, no. Hindi naman yung gawa mo yung nagligtas sa'yo, kundi ang Panginoong Hesus. Hindi naman yung nabayubay sa krus, no. Sa pamamagitan, no, ng pananampalataya, no, kay Kristo. Yun, kung tayo ay naniniwala na ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat, na siya ay namatay, no, kanyang ibinuhos ang kanyang, tumigis ang kanyang banal na dugo, no,
siya ay inilibing at nabuhay ng muli ng ikatlong araw, no? Tayo po ay maniniwala, no? Dahil ang paniniwala ay hindi po gawa, no? Wala man tayong ginagawa pag tayo naniniwala, no? Ito ay pananampalataya, no? Ito po ang nais ng Diyos, no? Na manggaling sa atin ang ating paniniwala, pananampalataya, no? Na ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay sapat. John 14:6. Siyempre may verse tayo dyan dapat. At kung mapapansin nyo po, no, meron ako tinitingnan dito, binabasa, no? Dahil baka maboring po kayo, sobrang tagal ng pinagsasabi ko dito, no? At para hindi naman po sayang oras natin, no? Mahalaga po ang oras natin, no? Isang beses lang po tayo mabubuhay dito sa mundo, no? Gusto ko maibigay sa inyo lahat ng nais masabi sa inyo ng Panginoon. Sabi dito sa John 14:6, Jesus says unto him, I am the way, no? Si Kristo lang daw ang daan. I am the truth, no? I am the way, the truth, ang katotohanan, no? Maging ang kanyang salita, katotohanan. And the life, ang buhay, no? No man cometh unto the Father but by me. Asan ba ang Ama? Sa langit, di ba? Wala raw makakaparoon sa kanya, sa Ama, maliban na lamang sa kanya, no? Sabi dito, siya ang daan. Siya din ang buhay, no? Sa pamamagitan rin niya kanya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi po sa gawa. Siya rin ang katotohanan. Ayan. At ito po ang mabuting balita na ang Panginoong Hesus ay namatay, inilibing at nabuhay ng muli sa 1 Corinthians 15:1-4. Di ko na po babasahin dahil medyo po mahaba, no? Ayan po ang patungkol sa kaligtasan, no? Ngayon nandito na po tayo sa pangatlong tanong. Pangalawa, tao lang tayo, no? Pangalawang tanong, ano yung pangalawang tanong dito sa interview na to? Paano na isasabuhay ang pananampalataya? Ano nga naman, no? Sa pamamagitan lamang ng Diyos sa paggabay ng banal na Espiritu sa ating buhay araw-araw. Yan, wala po tayong magagawa maliban na lamang tulungan tayo ng Diyos. Sabi nga, wala tayong magagawa. Ayun, maliban na lamang na tulungan po tayo ng Diyos sa pagsunod sa kanyang salita. Ayan po, paano natin maisasabuhay ang ating pananampalataya? Sa pagsunod sa kanyang salita, no? Hayaang siya ang kumilos o manguna sa ating buhay, no? Amen. Basahin natin kung meron po tayong oras, so nawa magbasa po tayo, basahin natin ng Colossians 3, yung buo po, no? Pero for the sake of time, Colossians 3:16, paano natin maisasabuhay ang ating pananampalataya, no? Una sa lahat, dapat naniniwala ka na yung pananampalataya mo, no, ang totoo at yun ay galing sa Diyos, no? Dahil ang pananampalataya, a word na yan, kung wala ang Diyos ay wala, no? Colossians 3:16, ang sabi po dito, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Amen. Teaching and admonishing one another in psalms and hymns and its spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yan. Naway maging babaw ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan. Basahin po natin to. Meron pong patungkol dito sa maraming bagay, ano. May sa atin, sa mga magulang, sa ating mga ligtas, sa mga manggagawa, no? Ayan po. At nasa pangatlong tanong na po tayo. Ano po ang mensahe ninyo sa aming mga kabataang mananampalataya? Una sa lahat, no, naway maligtas kayong lahat, no? Masigurado nyo na kayo ay papunta ng langit. Dahil maaari nyo namang malaman ito habang tayo'y nabubuhay pa. Buksan po natin 1 John 5:13. Mamaya sabihin pwede mo malaman habang nabubuhay ka pa kung ligtas ka. Ano sabi? Ito po, sabi po yan ng Diyos, di ko po yan sabi. Sabi dito, these things, 1 John 5:13, these things have I written unto you that believe on the name, ayun, no, sa pamamagitan ng paniniwala, of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Yun, no? That ye may know, that ye have, malalaman mo pala, pwede mo malaman, no?
Hindi yung pag namatay ka, doon mo na lang malalaman kung sa langit ka ba o sa impyerno ka pupunta, no? Pero kung di mo alam, malamang doon tayo sa lugar ng kaparasan mapupunta, kung di natin alam kung buhay pa tayo, kung sa langit tayo pupunta. Sabi dito, that ye may know that ye have eternal life. Yan. Pwede natin palang malaman, no? Kung tayo maniniwala sa Panginoon, kung tayo maniniwala, no, na ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang tayo makaabot ng langit, makapunta, no? Dahil ito'y perpekto, no? Ito'y sapat, no, para makapunta tayo ng langit. Kanyang ginawa na siya namatay, inilibing at nabuhay ng muli. Ngayon, pangalawa na mensahe ay pangalawa, basahin ninyo ang Biblia dahil mas mahalaga pa rin, o nga naman, ang mensahe ng Diyos kaysa sa mensahe ng tao. Yan. Po, kausapin natin ang Panginoon. Pamamagitan po nito, no? Kumbaga sa cellphone marami na po tayo ditong messages, notification, no, chat. Basahin po natin, kinakausap po tayo ng Panginoon. Ang Diyos po ay buhay, no? Specifically, basahin natin ang sulat mula Romans to Philemon, no? Nga po pala, no? Ang pinaniniwalaan ko pong perfecto, no, yung KJV, King James Version, no? Hindi po yung new, King James Version, Authorized Version 1611, yun po. Kung ako, naniniwala po ako na yun po ang perfectong salita ng Diyos. Marami na po kasing version ngayon, no? Yan. Basahin natin ang mensahe ng Panginoon, no? Specifically, basahin natin yung Romans to Philemon. Marami po tayong matutunan dyan. Mga sulat po yun ni Apostle Paul. At kung ikaw ay ligtas na, no, ay gumawa po tayo ng mabuti, no? Yun po ang mensahe ko po sa inyo, no? Magpasalamat. Siyempre, naligtas tayo, magpasalamat tayo, no? Niligtas tayo ng Diyos sa kasalanan sa lugar ng impyerno, no? Mapunta tayo doon, niligtas tayo ng Panginoon doon, no? At magpuri sa Diyos. Ayan, yun lang po, salamat, no? Sa Diyos para rin po ang papuri. Ayan, maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang ating interview.